Natagpuan niya ang kanyang papel sa buhay pelikula bilang isang matipunong hampaslupang nakikipagbakbakan hanggang makatagpo ng marangal na pamumuhay sa gitna ng marahas at walang awang lipunan. Mahusay na artista, naging bantog at mayaman. Mayor ng San Juan, senador, vice-presidente at pinuno ng PACC. Naputol lamang ang pamumuno doon noong Pebrero 1986 nang maghimagsik ang mga taga-Manila sa EDSA laban kay Ferdinand Marcos na kakampi ni Estrada. Napasama siya sa mga itinawalag ng bagong pamahalaan ni Pangulong Cory Aquino, ngunit naibalik siya sa politika nang nahalal siya sa sumunod na taon bilang senador ng Batasang Bayan o Philippine Congress ngayon. Nagpatuloy ang bagong buhay at nahalal na vice-presidente noong 1992 nang naging Pangulo si Fidel V. Ramos. Kinalaban siya ng pambato ni Ramos na si Jose de Venecia sa sumunod na halalan, ngunit sa kanyang palatok sa mga madla ng era para sa mahirap at sa tulong ng dating mga kakampi, nanalo si Estrada noong Hunyo 12, 1978 at siya'y hinirang bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa Administrasyong Estrada, na itatag ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PEOCTF na siyang tumugon sa lumalaganap na kaso ng kidnapping at robbery sa bansa noon. Pansamantala ring inilunsad ang administrasyong ito ang all-out war laban sa mga bandidong Abu Sayyaf dahil sa pagkakasangkot nila sa hostage-taking ng mga daywang turista sa Sipadan, Sabah. Maraming paraan ang isinagawa ng pamahalaang Estrada upang subukang paunlarin ang estado ng kabuhayan ng bansa gaya ng paghihimok sa pamumuhunan, pagpapaibayo ng sistema, pagbabangko at pagsasagawa ng mga programang pang-imprastruktura. Edukasyon din ang paunahing pinagtuunan ng pansin ni Estrada. Sa larangan ng edukasyon ay ang programang primarya dahil ito ang magiging batayan ng mga programang sekundarya at ang pangkolehiyo. Naitatag ang era para sa mahirap noong taong 1989 na naglalayon bigyan ng libreng pag-aaral ang mga mahirap ngunit karapat-dapat na mga bata. Itinaguyod rin sa panahon ng kanyang panunungkulan ang makabagong paraan ng pagtuturo sa pamamagitan ng instructional media at educational technologies. Mga problemang kinaharapan ng pamahalaan. Digmaan sa Mindanao na nagbunsod ng paghina ng ekonomiya, pagbaba ng antas ng inflasyon na nagbunga ng pagbagsak ng piso, weteng skandal na kinasangkutan ng Pangulo, isyu ng katiwalian laban sa Pangulo at sa kanyang mga kapanalig, mga pangyayaring nagbunsod ng impeachment case laban sa kanya. Noong Oktubre 8, 2001, nagpalabas ng tape sa isang press conference na ginanap sa Club Filipino si Gobernador Luis Chavit Singson ng Ilocos Sur, isang matalik na kaibigan ng Pangulo. Naglalaman ang tape ng pag-uusap ni na Pangulong Estrada at Yolanda Rica Forte tungkol sa pera ng weteng. Si Rica Forte ang auditor di umano ng Pangulo sa mga koleksyon ng weteng. Ayon sa gobernador, 5 milyong piso ang natatanggap ng Pangulo tuwing ika-5 ng buwan o 10 milyong piso bawat buwan. Mahigit 400 milyong piso di umano'y natanggap ng Pangulo sa weteng mula sa taong 1978 hanggang Agosto 2000. Sa kanyang pagkahirang nagsimula mula sa pinakamatayog na tagumpay niya, natupad ang pinakamasakit na pagbagsak ni Estrada marahil dahil napahaba ng gusto ang paggantimpala sa sarili o maaaring nawaglit sa isip ang mga alituntunin na naghatid sa kanya sa Malacanang. Nakalimutan niya ang maraming pelikula niyang nilabasan, nilimot niya ang dahang-daang papel na pakikibaka na ginampanan, nilimot niya ang pamumuhay ng marangal. Agad kumalat ang balita ng Midnight Cabinet
Lasingan sa hating gabi sa Malacanang kasama ang mga kaibigan, inuman ng imported na alak na nagkakahalaga ng 1,000 piso bawat bote. Kumalat ang bulungan ng suhulan at walang tigil na pangungurakot sa pamahalaan. Sit din ang bahay para sa mga kerida. Mahigit 1,000,000 piso ang halaga, pinabayaan, hindi pinansin, walang tiyaga sa panunungkulan, hindi kaya o ayaw magtrabaho. Nawala ng tuntunin ang pamahalaan ni Estrada. Noong 7 ng Disyembre, si Pangulong Estrada ay sumailalim sa isang paglilitis sa kasong plunder. Kung napatunayang nagkasala, maaari siyang maalis sa pagkapangulo at makulong. Noong Enero 11, 2001, ang mga taga-usig ay nag-walkout matapos tumanggi ang 11 senador na kapanalig ng Pangulo. Nabuksan ang ikalawang sobre at naglalaman ng ebidensya laban sa Pangulo. Mula sa Senado, tumuloy sa EDSA ang mga taga-usig. Dumagsa din ang napakaraming tao sa EDSA Shrine upang manawagan sa pagbibitiw ni Pangulong Estrada. Noong Setyembre 2007, napatunayan ng sandigang bayan na si Joseph Estrada ay nagkasala sa kasong plunder at nahatulan ng 40 taong pagkakabilanggo. Subalit makalipas ang 6 na linggo, siya ay binigyan ni Pangulong Arroyo ng executive pardon.